Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon, puri ng Diyos. Tayo po natin tumayo para sa salita ng Diyos. Paggalang salita ng Diyos, dadalhin natin beloved preacher, Brother Perfect E.S. Praise the Lord. Amen. Praise God. God bless you po, beloved preacher, Brother James. Kami manalangin mga kapatid. Mapagpala namin Ama, Diyos yung makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan na Jesus, narito po kami, taos puso nagpapasalamat. Taos puso nagpakumaba sa pangunat na langin ng mahal na Pastor Wilde Israel Almeida. Patawarin mo Diyos ang bawat isa sa amin. Mahal na Panginoon, siyang banal na salita, sa ganang akin wala akong magagawa. Samahan po kami siyang kapangyarihan, mahal na Panginoon. Sa pangalan na Jesus, alisin mo lahat uri ng hadlang, mga pag-alinlangan. Cast out by the blood of Jesus. Hallelujah! Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Purihin natin ang kilang Diyos, una tigit sa lahat, ang kataas-taasang pagpupuri, paglaulhati, pagpaparangal, pagdadakila, pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Po lamang, dobling pagalang sa ating minamahal at kagalang-galang na Pastor, Wilde Estrada Almeida, sa mga beloved children, mga pag-alala sa mga gininto ang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Linas Almeida, our beloved Mama Dear, sa lahat nating mga kamanggagawa, beloved co-workers, co-preachers, beloved ordained preachers, mga beloved musician, baguhan datihan, mga beloved visitors, sa lahat ng mga live webcast viewers, Luzon, Visayas at Mindanao, sa Bayong Dagat, sa naabot sa tinig na ito at sa lahat na nakaantabay, magandang gabi, lalo digit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Lahat pumalakpak sa ating mahal na Panginoon. At nadako na po tayo mga minamahal sa ating pakikinig sa salita ng Diyos. Atin pong basahin dito po sa Isaiah Kapitulo 55, versikulo 8. From the book of Isaiah, chapter 55, verse 8. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, saith the Lord. Amen. Isayas, Kabanatang 55, ang talatay 8. Sapagkat ang aking pag-iisip ay hindi ninyo mapag-iisip, o ang inyong mga lakad ay aking mga lakad, sabi ng Panginoon. Amen. Say, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Itoon po natin ating mga sarili, mga minamahal. Asintabi po natin yung mga langyaw na to, ng mga huna-huna, para masaud na to ang pulong sa Diyos. Amen. Para tayo po ay mabusog sa salita ng Panginoon. Say, praise the Lord. Bilang tao, mga minamahal, ay limitado ang ating mga kakayahan, ang ating mga pag-iisip, ang ating mga pag-uunawa. Sana pakalalim na layunin at plano ng Diyos sa buhay natin. Amen? Maraming mga bagay na maaring hindi natin masyadong maintindihan. Say, praise the Lord. At maraming mga pag-iisip na maging negatibo sa mga pangyayari sa buhay natin. Dahil hindi natin alam, hindi natin natugkad ang layunin ng Diyos. Say, praise the Lord. Ang plano ng Diyos. Dahil ang pag-iisip ng Diyos, hindi natin pag-iisip. Ang ating mga lakad ay hindi ayon sa lakad ng Panginoon. So, ibig sabihin, mga minamahal, nagkakaiba. Kung pipilitin natin ang ating sarili na sumusunod sa ating sariling kagustuhan, may posibilidad na tayo po ay mapahamak. Amen? Maraming na out of blessing,
nadidisgrasya dahil pinipilit nila ang kanilang sarili sundin imbis ang kalooban ng Panginoon. Say, praise the Lord. So kailangan sa buhay ng isang Kristiyano ang mauuna ang kalooban ng Diyos. Say, praise the Lord. Sabihin man natin mahirap, pero wala tayong magagawa dahil ito po ang kalooban ng Panginoon. Ito po ang daan na gustong ipatahak sa atin ng Diyos. Ito po ang layunin na gustong ipagawa ng Diyos sa ating buhay. Amen? Ang pag-iisip o ang plano ng Diyos para sa atin, minsan hindi natin maintindihan, hindi natin maunawaan, na para bang maraming pag-aalinlangan. Amen? Maraming pagdududa. Tama ba ito? Totoo ba ito? Si praise the Lord. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, kung iisipin natin palagi, sa lahat ng bagay ay may kalakip na paggawa ng mabuti sa lahat ng mga tinatawag na ayon sa kanyang nasa. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Say, praise the Lord. Ang sabi po dito, sa Roma Kapitulo 8, versikulo 28, ito po ang ating mabasa. Kindly po. From the book of Romans, chapter 8, verse 28. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Amen. Roma, Kabanatang 8, ang talata 28. At nalalaman natin na ang lahat mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa ng ikabubuti na mga nagsisiibig sa Diyos sa mga bagay niyaong mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa. Amen. Amen. Lahat ng mga tinawag, lahat ng bagay ang Diyos ay gumagawa ng mabuti. Say, praise the Lord. Minsan, mga minamahal, hindi natin maunawaan yung plano ng Diyos sa buhay natin. May mga pangyayari na parang naguguluhan po tayo. Maring question sa ating mga pag-iisip, sa ating mga puso. Ano ba ito? Hindi natin maintindihan. Amen? Tulad ng kapatiran natin sa Bohol, natamaan ng kidlat ang kanilang bahay. Habang sila nakahiga sa sala, dahil andun sila sa maliit na kubo, biglang natamaan ng kidlat. Sa lakas ng kidlat, mga minamahal, nabiak yung simento na hinigaan nila. Yung banig, nasunog. Pero ang himala ng Diyos, isa sa kanila, walang nasaktan. Sunog ang kanilang bahay, yung mga kortina, yung TV nila, pati yung mga cellphone, halos lahat mga appliances, sa lakas ng impact ng kidlat, talagang halos lahat sunog. Sa nakita ng kaniyang amo, ang sabi ng amo niya, talagang naniwala na ako. Totoo ang buhay, totoo ang Diyos ninyo buhay. Kaya kung di totoo ang Diyos ninyo buhay, hayan, halos lahat kayo patay. Say, praise the Lord. Siyempre, nalungkot sila. Nasira lahat na lang mga appliances, TV, cellphone, yung bahay nasunog, pati yung banig, mga damit. Ang sabi ng kanilang amo, mga kapatid, huwag kayong mag-alala. Yung bahay, ipaayos ko yan.
Yung mga appliances ninyo na sunog, palitan ko yan ng mga bago. Sabi ng kapatiran, napakaganda pala ang layunin ng Diyos. Ang bahay naming kubo, nagsiksikan sila dahil sa sobrang liit. Pinaayos ng kanilang amo. Dahil natuwa ang kanilang amo, nakita ang kapangyarihang Diyos kumikilos sa kanilang buhay. Say, praise the Lord. Kung hindi nasira ang kanilang bahay, hindi maayos, hindi mabago. Yung nipa, pinalitan ng yero. Yung mga cellphone nilang luma, sira-sira, pinalitang bago. Yung TV nilang karat-karat. Mga kapatid, talagang sa umpisa, nalungkot sila. Pero ang Diyos gumawa ng himala sa kanilang buhay. Sila'y pinagpala ng Diyos. Say, praise the Lord. Hindi natin alam, hindi natin matugkad ang layunin ng Diyos. Minsan malungkot tayo, pero may pagpapala pala sa bandang huli. Kapatiran natin, sumakay ng barko. Gusto niyang sumakay sa Super Ferry dahil napakaganda, malinis, yung pagkain masarap. Pagdating niya sa pier, pulibok na. Nagmakaawa siya sa kanilang opisina para makasakay lang talaga sa barko. Ang sabi ng nandun, sir, pasensya talaga. Pulibok na talaga, wala nang choice. Humanap ka na lang ng ibang masakyan mo, mayroon pa namang ibang barko. Wala siyang nagawa. Bumili siya ng ibang ticket sa ibang barko, pero nasaktan ang kanyang puso. Sabi niya, Panginoon, bakit pinahintulot mo na hindi ako makasakay sa barko na yan? Yung iba, hindi sila naglingkod sa iyo, pero nakasakay naman. Ako, anak mo, hindi ako nakasakay. Parang nag-question siya mga kapatid. Kumuha siya ng ibang ticket. Mga minamahal. Umalis ng barko, nasakyan niya sana yung Princess of the Orient. Na pagdating doon sa Pacific Ocean, biglang nabuo ang signal number 3 na bagyo. At nabalitaan na lang na yung barko na yon nalunod, nalubog sa tubig, maraming patay. Sabi niya, napakaganda ang layunin ng Diyos. Hindi pala tayo bigla. Minsan, magtampo ang Kristiyano pag may pagsubok. Kailangan pala nating palawakin ang ating pangunawa. Sa mga plano at layunin ng Diyos sa buhay natin, ang pag-iisip natin, hindi pag-iisip ng Diyos. Ang ating lakad, hindi lakad ng Diyos. Kung sundin natin ang ating sarili, ang sabi ko sa inyo, may posibilidad na mapahamak tayo. Ma-out of blessing. Pero kahit mahirap, pag sundin mo ang kalooban ng Diyos, sundin mo ang lakad ng Diyos, sundin mo ang pag-iisip ng Diyos, ay talagang hindi ka ma-out of blessing. Pagpapalain ka, kapatid. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi natin problemahin. Pag mayroong pagsubok, bahala na ang Diyos. Siyang nagbigay sa atin, siya din ang magbigay ng kapamaraanan. Paano tayo mapalaya? Sabi ng Biblia, mga kapatid, basahin po natin. Unang Korinto, Kapitulo 10, versikulo 13. 1 Corinthians chapter 10 verse 13. There hath no temptation taken you, but such as is common to man. But God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that ye are able, but will with the temptation also make a way to escape, that ye may be able to bear it. Amen. Unang Korinto, Kabanatang 10, ang talay 13.
Hindi dumating sa inyo ang anumang tukso, kundi yaong matitiis ng tao. Darapat tapat ang Diyos na hindi niya itutulot na kayo tuksuhin na higit sa inyo makakaya, kundi kalakip din ang tukso ay gagawin naman ang paraan ng pag-ilag upang ito'y inyong matiis. Amen. Palagpagan natin ang salita ng Diyos. Alam ng Diyos ang kakayahan natin. Bilang tao, mga kapatid, kung hindi tayo kahabagan ng Diyos, wala tayo. Wala tayong magagawa. Hindi natin kaya, kahit napakaliit lang, napakasimple lang. Kung wala ang Diyos, wala tayong magagawa. Say praise the Lord. Ang sabi po ng banal na kasulatan, mga kapatid, hindi dumating sa inyo ang anumang tukso, kundi yaong matiis ng tao. Yung matiis ng tao. At siya rin ang gumawa ng kapamaraanan. Paano tayo mapalaya sa tukso na yan? Sa pagsubok na yan, mga minamahal. Dahil alalayan niya tayo. Hindi niya tayo pababayaan. Hindi niya tayo talikuran. Andyan lang palagi ang mahal na Panginoon sa ating tabi. Tawagin lang natin siya at siya'y sasagot sa atin. Ang Diyos hindi buta, hindi bingi. Talagang nakarinig siya sa lahat nating mga daing. Amen? At nakita niya tayo. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Kailangan sa Kristiyano malawak ang pangunawa. Ayaw ng Diyos sa makitid na pag-iisip. Kailangan malawak. Amen? Huwag madaling magtampo. Huwag madaling mapikon. Ayaw ng Diyos sa mga Kristiyanong, ang sabi sa Bisaya, mabawag lubot. Say praise the Lord. Sa iyo ng mga termino, mga kapatid, pangit. Ayaw ng Diyos yan. Gusto ng Panginoon, Kristiyanong malawak ang pangunawa, malawak ang pag-intindi, malawak ang pag-iisip. Amen? Hindi basta-bastang mag-isip ng negatibo pagdating ng pagsubok, pagdating ng problema. Hindi natin isipin na tayo po'y pinaparusahan na ng Diyos. Huwag nating isipin na tayo po ay tinakwil na ng Diyos. Dahil mayroong mga pangyayari, ang dalangin natin hindi instant tinutugon ng Diyos. Amen? Say praise the Lord. Huwag kayong magsawang manalangin sa mahal na Panginoon. Say praise the Lord. Huwag kayong magsawang tumawag sa Diyos. Isa, dalawa, tatlo. At hanggang saan at hanggang kailan tugunin ang ating dalangin, huwag tayong magsawang tumawag sa ating mahal na Panginoon. May tininglan ng Diyos sa ating buhay. Say praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Alam ng Diyos ang kanyang pag-iisip. So hindi natin isipin na tama ba yung ginawa ng Diyos? Amen? Tulad ng nag-question, siguro nakarinig na kayo ng istorya about sa mangga at kalabasa. Sabi niya, bakit ang kalabasa, maliit na puno, malaki ang bunga? Pero yung mangga, malaking puno, pero napakaliit ang bunga. Say praise the Lord. One time,
sa sobrang init ng panahon, doon siya sa ilalim ng mangga, nag-relax. Hindi niya alam na mayroong isang bunga doon na malapit ng mahinog. Tinutuka-tuka sa ibon. At hindi iniasahan, kinain ng ibon yung isang bunga ng mangga, natamaan yung punga, nahulog yung bunga doon sa mukha ng tao na nag-question bakit ang kalabasa maliit ang puno pero malaki ang bunga. Yung mangga, napakalaking puno pero maliit ang bunga. Mga kapatid, bigla siyang tumahimik at nag-iisip. Sabi niya, napakabuti ang Diyos. Bakit? Kung ang mangga kasing laki pa ang kanyang bunga sa bunga ng kalabasa, siguro hindi mapurma yung mukha niya, mga kapatid. Maubos yung ngipin niya. Amen? Kaya pala, hindi pwedeng questionin ang Diyos. Say, praise the Lord. Dahil sa lahat ng panahon, sa lahat ng oras, permanenteng tama ang ating dakilang Diyos. Hindi siya nagkakamali. Tama palagi. Perfect ang ating dakilang Diyos. Say, praise the Lord. Sa isip lang natin yan, mga minamahal. Mayroon tayong mga question. Say, praise the Lord. Ang sabi ng Biblia, alam ng Diyos ang kanyang pag-iisip. Para sa atin, hindi sa ating ikapahamak, bagkus para sa ating kabutihan at para sa ating mga huling wakas. Say, praise the Lord. Basahin natin Jeremias 29, versikulo 11. From the book of Jeremiah, chapter 29, verse 11. For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an unexpected end. Amen. Jeremias, Kabanatang 29, ang talatay 11. Sapagat nalalaman ko ang mga pag-iisip ng aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. Amen. Amen. Say, praise the Lord. Alam niya ang kanyang iniisip para sa atin. Nag-iisip siya dili para sa ating ikapahamak, bagkos para sa ating ikabubuti. Amen? Para sa ating ikabubuti, mga minamahal. Minsan hindi natin na maintindihan. Parang ikasama sa atin ang ating iniisip. Yung mga pangyayari sa buhay natin, mga minamahal. Hindi natin alam, ito pala ay paglilinis. Pagtutuwid. Hindi para tayo'y mapahamak. Hindi para tayo'y malayo. Hindi para tayo ay itakwil. Say, praise the Lord. Gusto ng Diyos na para tayo ay lalong mapalapit sa Kanya. Say, praise the Lord. Mga kapatid, may istorya nakakaantig ng puso. Isang binata na naghangad na maging isang tapat na sundalo. Na habang sila'y nasa training, mga kapatid, palagi siyang binubuli sa kanyang mga kasama. Dahil pagkatapos ng training, siya ay ayayain pumunta sa bar, sa inuman, ayaw niyang sumama. Mas piliin pa niyang pumunta sa kanyang barracks at magpahinga, magbasa ng Biblia at magpupuri sa mahal na Panginoon. Ang sabi niyang kanyang kasama, baliw. Say, praise the Lord. Marami tayo dito
dahil sa ginagawa natin para sa Panginoon, sinabihan tayo ng baliw. Minsan masaktan tayo, mga kapatid, dahil hindi nila nakikita ang ating mga mabubuting gawa. Pero ito pala ang papel ng Kristiyano. Say praise the Lord. So hindi lang malawak ang pangunawa, bagkus kailangan nating mayroong pusong magpakumbaba. Say praise the Lord. Palagi siyang tinatawag na baliw dahil hindi siya sumasama sa mga masamang gawain. Parang astig na lalaki. Wala siyang bisyo. Ang bisyo niya, magbasa ng Biblia, magpupuri sa Panginoon. Palagi niyang sasambit, hallelujah, praise the Lord. Tulad ng ginagawa natin. Ang ibang mga tao, binubuli nila tayo, hindi lang sila tumawag sa pangalan natin. Ang sabi nila, andito na si hallelujah. Amen? Hallelujah lang tinatawag nila sa atin. Mga kapatid, grabe ang ilang pagbugal-bugal. Hindi nila alam na ang Diyos ang kanilang sinaktan. Ang Diyos ang kanilang inuusig. Mga kapatid, pag inuusig, sinaktan ang Kristiyano, nag-reflect ito sa ating mahal na Panginoon. Ibig sabihin, sinaktan nila ang Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. One time, sinabihan siya sa kanyang kapitan na number 1 na bumubuli sa kanya. Dahil siya'y Kristiyano, iba ang kanyang buhay. Umiwas siya sa kasamaan. Ayaw niyang sumama sa kanilang mga barkada, sa kanilang mga trupa, doon sa kalayawan, doon sa inuman, sa mga beer house. Pinili man niyang mag-isa sa kanyang kubo, magpasalamat, magpuri, magbasa ng Biblia. Mga kapatid, isang araw, inutusan siya ng kanyang kapitan. Sabi niya ang kanyang kapitan, yung sasakyan sa tabi ng daan, ilagay mo doon sa grahe. Ang sabi ng binata, Sir, I'm sorry. Hindi ako marunong magmaneho ng sasakyan. Ang sabi ng kanyang kapitan, di, tumawag ka sa Diyos mo, tingnan natin kung tulungan ka. Grabe, mga kapatid. Nagsabi na siya, hindi siya marunong magmaneho ng sasakyan. Sinabihan siya, tumawag ka sa Diyos mo. Tingnan natin kung tulungan ka. Nasaktan ang binata, mga kapatid. Wala siyang magawa. Dahil ang pinakataas nilang nag-utos. Umiyak siya sa harap ng kanyang kapitan. Tumulo ang kanyang luha, mga minamahal. Sobrang nasaktan ang binata, mga minamahal. Kinuha niya ang susi. Pinuntahan niya ang sasakyan na matagal na doong nakaparada sa tabi ng daan ng kanilang kampo. Nung sinusian ng binata yung sasakyan, mga kapatid, tiningnan ng kapitan at sabay tawa. Mga minamahal. Pagsusi, mga kapatid, biglang umandar. Pag-andar sa sasakyan, mga minamahal, natulala ang kapitan. Napahinto, biglang tumahimik, tumingin sa langit. Nilapitan niya ang binata. Ang sabi ng kapitan na napaiyak sa kanyang nasaksihan, I salute you.
Nagulat ang binata, mga kapatid, bakit ning saludo ang kaniyang kapitan sa kanya. Ang sabi ng kapitan, naniwala na ako na ikaw ay totoong naglilingkod sa totoong Diyos na buhay. Naniwala na ako na ang pinaglingkuran mong Diyos, makapangyarihang Diyos. Alam niyo kung bakit? Alam ko na yung sasakyan na yan, matagal na yan, tinanggalan ng makina. Bakit umandar? Mga kapatid, dahil makapangyarihan ang Diyos. Napakagandang layunin ng Diyos sa buhay ng Kristiyano. Hindi lamang maipakilala ang kanyang sarili na siya'y totoong Kristiyano, bagkus pati ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Maraming naniniwala, mga minamahal, na totoo at makapangyarihan ang Diyos dahil sa himala, mga kapatid, sa ating buhay. Maraming ganyang pangyayari. Pero sa ating patuloy na pagpakumbaba sa harap ng Diyos at sa mga pag-uusig, sa mga pagkukutya, mga minamahal, maraming na-bless. Maraming na-kumbinsi. Tulad ng kapitan, siya'y naniniwala dahil imposible ang sasakyan umandar walang makina. Sa Diyos, walang imposible. Makapangyarihan ang ating mahal na Panginoon, mga kapatid. Hallelujah! Ipinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang himala sa ating mga buhay. Tayo po'y nakaranas, mga kapatid. Ang karamdaman natin, wala nang kagalingan sa mga medisina, ospital, ang buhay nating patapuna dahil sa bisyo, wala nang pag-asang mabago. Ang Diyos kumikilos sa buhay natin. Ang Diyos ay kumikilos sa bawat isa. Naghimala ang Diyos sa ating buhay, mga minamahal. Ang Diyos ay nasa ating kalagitnaan. Purihin natin ang ating dakilang Diyos. Huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Mahirap man ang daan na ating tinatahak. Huwag kang matakot. Maraming tinik. Maraming pagsubok. Pero huwag kang matakot. May Diyos na mahabagin. May Diyos na maawain. Hindi niya tayo pababayaan. Mapag-ibig ang Diyos, mga minamahal. Habang ang Diyos ay nasa ating kalagitnaan, ang presensya ng Panginoon, hallelujah! How great thou art, O God! Lahat ng panahon, ikaw ay tapat. Di mo hahayaan ang sumika. Tatak ng ulan, di malilimutan. Pamilamahal, Sa mga halaman, ang Diyos ay kasama natin. Hallelujah. higit sa lahat. Ang ganoon, Sa iyong mga anak, sa mga biyaya mo, tunay kang sapat. Handa ka lagi sa lahat ng oras. Ang iyong mga palad lagi bukas. Jesus, thank you, Lord.
mananatili, mananatili hanggang wakas. Tulad ng samyo, ihip ng Napakaganda ang layunin mo, Diyos, sa buhay natin. Napakaganda ang plano ng Diyos sa buhay natin. Sarap isipin ang pag-ibig mo'y di magmamahalin. Ang tunay kang tapat, pag-ibig mo'y di masukat. Natatanging ka, natatanging walang katulan. Katapatan mo'y di kukumpas, pangako mo'y di lilipas. Mananatili, mananatili hanggang wakas. Ang tunay kang tapat, pag-ibig mo'y di masukat. Natatanging ka, natatanging walang katulan. Katapatan mo'y di kukumpas, pangako mo'y di lilipas. Mananatili, mananatili hanggang wakas. Ang tunay kang tapat, pag-ibig mo'y di masukat. Natatanging ka, natatanging walang katulan. Katapatan mo'y di kukumpas, pangako mo'y di lilipas. Mananatili, mananatili hanggang wakas. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. 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 Great the word of God. Napakagandang plano ng Diyos sa buhay sa bawat isa. Ang Diyos ay nasa ating kalagitnaan. Pasalamatan natin ang Panginoon. O pagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat sa iyong napakagandang plano sa buhay sa bawat isa. Maraming salamat sa iyong presensya. Yung pag-ibig, mahal na Panginoon. Purihin ka, O Diyos, luwalhatin ka, mahal na Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, mga kapatid, tayo po'y manalangin. Sa lahat ating mga pangangailangan, ulabing balang Diyos, sa pangalan ni Jesus, po dalangin ang mahal na pastor. Sa lahat ng makabatiran, nakaantabay sa kalamatahanan, pagpalain mo, Diyos, ang bawat isa sa amin andito. Ikaw po magbuhos sa masaganang pagpapala, mahal na Panginoon. Panghawakan mo, Diyos, patatagin mo ang bawat isa sa pananampalataya. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ipatong natin ating mga kamay sa parting may karamdaman sa ating mga katawan. Ito po'y manalangin. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus po dalangin ng mahal na pastor, aming sinasaway. Lahat ng mga uring karamdaman, sa pangalan ni Jesus, mga pag-alinlangan, cast out with the blood of Jesus. Lahat ng mga virus, cast out mga kahirapan, cast out sa pangalan ni Jesus, cast out with the blood of Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Amen, glory to God. Maybe tumayo mga kapatid, purihin natin ang mahal na Panginoon 3 times, sumigaw ng malakas.
Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Glory to God. Salamat sa mahal na Panginoon at bigay po natin pagkakataon sa announcement our beloved co-preacher, Brother Alex Asui. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved preacher, Brother Perpetias. Ating palapakan ng Diyos, minamahal. Shall praise the Lord. Praise the Lord po rin po ang ating buhay na Diyos sa kanyang banal na salita na ating napakinggan po sa gabing ito. At purihin po ating buhay na Diyos, minamahal, sa ating pagpapatuloy. Minamahal sa ating mga newcomers, mga baguhang bisita sa ating mga webcast viewers. Tuloy-tuloy po kami nag-anyaya sa atin lahat po, minamahal. Mayroon po tayong announcement. Praise the Lord. Bago po ang lahat, minamahal, mayroon po tayong practice bukas. Araw ng Sabado, October 23, 2021, Youth Choir, alas 9 sa buntag hanggang sa alas 12 sa tanghali. At ang ating beloved Pioneers Choir, alauna ng hapon hanggang alas 4 ng hapon sa ating beloved Pioneers Choir. At sa ating regular nga services po, minamahal, mayroon pa tayong 3 times a week na panambahan po dito sa Dako ng Barangay Pitalo, San Fernando, Cebu. Ito po ang Cebu Central Visayas Outstation. Araw ng Merkules, mag-upisa tayo ng alas 4 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. At ang araw ng Bernes, gaya ngayon, minamahal, nag-upisa tayo kanina ng alas 6 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi. At ang araw ng Linggo, minamahal, mag-upisa tayo ng alas 10 ng umaga hanggang alas 3 po ng hapon. At ang ating programa sa Jesus Miracle Hour po, minamahal, Monday to Saturday, Monday to Sunday, 8 p.m. to 9 p.m. Isang oras po, minamahal, ating manal na programa. At sa pamamagitan po ng ating YouTube channel, sa ating internet, sa ating mga Facebook po, minamahal. At palagi natin panoorin ang ating bandal na mga programa po, minamahal. Sa ating mga youth choir, hindi tayo marunong mag-choreo no, sa ating mga Pioneers Choir. So mayroon tayong mga choreo dyan, minamahal, sa ating Facebook po, minamahal. Pero yun po ating buhay na Diyos, magpalihans, lang sa tubangan, magpa-council sa presensya. At tayo po tumayo, minamahal, sa ating temporary paghiwalay po, minamahal, sa ating closing prayer. So pamagitan po ng ating beloved preacher, Brother Ding Castro, sa ating paghiwalay po, minamahal. Praise the Lord. Praise the Lord. Tayo po'y namalangin sa ating dakilang Diyos. Opo, dakilang mapagpala namin Ama Diyos sa makapagsalahat sa matamis manala pangalan mo, mahal pang Jesus. Maraming salamat po sa tagumpay na pinag-umos sa gabing ito, mahal Panginoon, sa pangdalayan po na aming ginagalang mahal Pastor, aming mahal pang Lisa Wadsad Almeda. Maraming salamat po na kami sinamahan mo mula sa mga pag-MC Joyful Solemn Song, mga awitin mahal pa ng mga buhay na patotoo, mga pagbibigay, siyang susi ng mga pagpapala. Higit sa lahat ang banal na salita, mahal Panginoon. Dalangin po namin patuloy pong bigyan kalakasan, pisikal pangatawan po, aming mahal Pastor, hallelujah, sampur po ng mga beloved children, mga beloved worker, mahal Panginoon, mga kaisa po ang bawat sa mahal Panginoon, at sa pasamantala po namin paghiwalig sa gabing ito, mahal Panginoon, pag-ingatan po ang bawat sa amin, may pag-iingat, pagpapala, madali kayong Diyos, hallelujah, sa mga sakyan, at sa mga magkukumit, mahal Panginoon, ikaw po mag-provide ng mga pamasahe, sa lahat, ibalik mo po kami muli sa darating na linggo, mahal Panginoon, kay aming papurihan, pasalamatan, luwalhatin, dakilain, mahal Panginoon, ikaw po magpaladakilang Diyos, at aming sinasuwain, lahat ng gawa ng kaaway ka sa out, in the mighty name of the Lord Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved preacher, Brother Ding Castro. Mga mustahay bilang mga anak sa tumbuhin nga Diyos. We love you the Lord, but Jesus loves you more. Maayong gabi, kanatong tanan. Praise